Isipin mo, pustahan, 5 piso, mag-aaway pa kami, gusuntukan pa kami niyan. Oo, kasi walang referee eh. Paglabas kasi ng sa mga social media, syempre hindi naman alam ng tao kung ano talaga yung nangyayari. Madali kasi, yung lagi ko sinasabi, parang madali mag-judge. Pinakamahirap magtanong kung kamusta ka. Pero nung bata ka, iyakin ka talaga. Oo. Iyakin talaga ako nung bata ako. Kasi ayoko nasasaktan eh. So, Mahal siya. Ano lang siya, ayaw lang niya nang hinahawakan yung puwet niya. Ano ba yan? Welcome to Balyahan with GB and RDO. Kwentuhan, asaran at opinyon na may banggaan. Kasama sina GB Labrador at Rani Del De Ocampo, powered by Sports Plus. Easy lang. Uy, RDO, namiss kita. Namiss din kita. Kasi syempre, nagbakasyon kayo. Punta kayo na ibang bansa to celebrate yung mga... Hawaii yun, Hawaii. Hawaii ba yan? Kala ko nag-aaway kayo, Hawaii pala. Oo, kasi celebrate yung yung championship. Yung unang dalawa. Oo, yung unang dalawa. Hindi, dapat Japan yun. Kaso naging dalawa yung champion, ginawang Hawaii, in-upgrade. Kung tatlo kaya yun, saan kaya dadalhin niya? Baka Europe. Pero meron pa naman. Pero ito, bago tayo magsimula, happy 50th. Sa PBA? Oo, sa PBA. 50 years. 50 years. Sineselebrate niyo ba yan? Parang meron na bang... may program nung magsasayaw ka ba doon? May dance number bang... yung iba nagbanda, nagtugtog, kumanta yung ibang player. Pero kami, yung mga legends, nag-attend lang kami doon sa program. Parang nirecognize lang kami. Ganon. At the same time, nandun lahat ng mga greatest player. Nandun, nagpuntahan sila. Pati may awarding, invited din yung mga dating player. Sa'yo naman, alam mo, masaya ako na umabot ng 50 years ang PBA at sana lumago pa. Minsan lang yung magaling. 50. Oo. Kaya yung magcha-champion dito sa 50, parang medyo special yan. Oo, medyo special yan. Kasi kayo nag-champion ng 50. Parang golden champion ka. Ano ba ranking ngayon ng TNT? Ano kami? 2-1. 2-1? Pwede pala kayo mag-champion ng 50 Pero bawal batiin no? Huwag muna batiin. Huwag muna batiin. Pero introduce natin ang ating guest na ito matagal na natin gusto i-guest Oo nga, hindi lang na-chempohan. Hindi lang na-chempohan. Totoo Patagal ka namin lagi na sinasabi, i-guest natin to, masaya kausap to for sure. Pero siyempre, sabihin muna natin ang kanyang mga achievements. Okay. Siya ay 4-time PBA champion. Sa TNT yan. 2-time PBA All-Star, 2018, 2019. South All-Star, Magilas. PBA Mythical First Team, 2020. Nice. PBA Mythical Second Team, 2018. Ito mo naman, patras tayo. Kanino nasa? 2020 na, bumalik tayo. Third Mythical ba? Mythical Second Team. PBA Defensive Player of the Year 2018. Galing manupalpal yan. Siyempre. 3-time UAAP Champion 2010 to 2012. Tenista. At currently, most hated PBA player ng Ginebra fan page. Walang iba. Ang paboritong Alaskahin ng Ginebra fans. Pinapaiyak daw nila. Walang iba kundi si Poy Eram. Poy, kamusta? Poy. Thank you po sa pag-invite sa akin dito. Alam mo nung... Most hated. Most hated, no? Siya nagsabi kanina bago tayo magsimula, na nakita niya online. Siya yung most hated. Number 1. May mga nag-send sa akin nun dati. Sinend sa akin. Natawa lang ako. Sino pangalawa? Si Satanas? Yun ang masakit. May listahan yun. Number 1 Poy Eram, second Satanas, no? Actually, ginawa ko yun ng t-shirt Pinaprint ko pa yun. May t-shirt. Sinusuot mo? Sinuot ko once. Sa warm-up bago ng game na. Hindi lang, siya. Parang outfit lang. So, t-shirt. Tapos sa game. Tapos, nag-trending ulit. Lalo sila nagalit sa akin. Kasi may nag-picture yata sa'yo. May nag-picture sa akin. Pinost kasi ng spin Pero ang ganda nun, yun ang gawin mong merch mo. Poy Eram, most hated, para kang rapper. Kasi sabi... Kada t-shirt, gano'n na. The most hated. Di ba? Ganda. Embrace mo kahit sombrero. Most hated. Number 1 most hated. Pero nung naapektuhan ka ba nung nakita mo yun, natawa ka ba? Medyo naasar ka? Nung una, medyo parang
below the belt na, below the belt. Kasi parang normal lang naman ako, laro lang, ganyan. Pero syempre, maintindihan mo rin kasi syempre, ano sila sobrang yung pagiging fan nila. Minsan, gusto rin nila na parang kasama sila pag nanalo yung team na sila yung dahilan bakit pangit laro ng player, ganyan. So, tumataas din yung kumpiyansa ng ibang fan na, dahil sa akin kaya pangit laro niya, dahil sa amin. Kasi isipin mo, 20,000 sa buong Araneta sumisigaw ng iyakin. Oo nga. Diba? Habang free throw ako, pag tayo, lalo na pag magreklamo ako sa rep, ang lakas talaga. So parang, iyakin. Totoo, umiikot. Siguro, di ba, Hinebra, malakas. Ganon din Same level. Mas malakas. Siguro kasi Hinebra, iyakin. Tatlo kasing syllables din Kasi tatlong syllables Parehong rhyme. Kailan ba nagsimula yun? Nagsimula sa Governor's Cup din. Mga 2 years ago. Nung unang champion namin with Ronde. Umiyak ka nun, 2023, Kasi yun yung time na actually, siyempre, normal lang magreklamo sa rep Pero siyempre, minsan pagkalaban mo yung Hinebra, tapos nakita ng mga tao na nagreklamo ka, ibig sabihin, nag-iiyak ka sa referee. So doon nag-start na parang tawag nila sa akin, iyakin na kasi lagi ako nagreklamo, ganyan. Tapos nag-start din yun na parang dinamay ata yung magulang ko. May fan na nagsabi sa likod na dadamay yung magulang ko. May sinabi sila na. Tapos doon na nag-start na parang ever since nakalaban Hinebra, lagi yun na yung chance sa akin palagi. Iyakin. Lagi na yun. Tapos nag-champion na kami. Umiyak ka talaga. Umiyak pa rin talaga ako. Champion na kami. Lalo na. Picture na sila. Yung ebidensya, Iyakin nga talaga. Alam mo yung nagsasabuyan sila ng alak, ng champagne. Habang tatalunan sila, tapos nagsisigawan yung mga player ng team T. Iyakin. Tinuturo siya. Nakakatawa ka. Dala ba sa dugout yung asaran sa'yo? Pagdating sa iyakin. Tapos tatanungin ka ng mga teammates mo, sinong iyakin ngayon? Siyempre ako parang champion, okay lang, wala akong pakialam. Tapos parang sabihin ko, kayo na, iyak kayo lahat ngayon. Parang gano'n. Kasi champion na, tapos na Parang gano'n lang ba? Hindi mo naman na dadadala yung asar? Hindi naman. Kasi after naman ng game, actually, hindi naman after ng game, nagpapapicture sila sa akin. Okay. May nagpapapicture sa akin, mga Hinebra fans. Wala namang, kasi sa game, normal lang naman talaga yun, di ba? Na saran, ganyan. Basta, wala lang sila sasabihin about my family. Kasi ibang usapan Paul na yun. Pero kung tungkol sa akin lang, walang problema, laro lang. Asarin mo kami, ganyan. Kasi normal lang naman yun Kahit mga player nag-aasaran sa loob ng court Pero after, kaibigan kakilala naman kami. So okay lang yun. Kaya after the game, papicture sila, papicture ganyan. Sasabihin pa nila, grabe ka, tinalo mo kami, ganyan. Well, normal lang naman yun. Pero nung bata ka, iyakin ka talaga. Oo. Iyakin talaga ako nung bata ako. Kasi ayoko nasasaktan Basketball, hate ko talaga basketball. Dahil yung physicality. Kasi kami ng kuya ko dati, nagbabasketball kami. Pag natatalo ko na siya, binubugbog niya na ako. Sinasaktan niya na ako. Yung panganay, sinasaktan niya na ako. Nanalo na siya kasi di na ako lumalaban. So ayoko talaga yung pag-lay up, tapos biglang hampasin ka. Sa ulo. Biglang bubulag dito sa Saan ka ba nagsimula maglaro? Sa probinsya dito sa Manila? Actually dito ako pinanganak, pero nag-start ako maglaro sa Mindanao, Cagayan de Oro. Physical din talaga doon Nakita ko yung mga foul, parang hindi sila tumatawag ng foul sa chop. Kahit nakahawak. Iba kasi laruan pag probinsya Iba talaga laruan. Ilan taong ka nung pumunta kayo ng CDO? CDO, nasa mga 10 years old. Doon na ako parang nagsimula mag-basketball. Doon ka na nagkaisip. Tapos, tumatangkad na ako. Tapos yung mga kaibigan ko, sabi nila, ang una kong nilalaro, volleyball talaga. Volleyball talaga ako kasi hindi ka masasaktan sa volleyball lang kayo distansya kayo sa may net, ganyan. Tapos nakita ng mga kaibigan ko na tumatangkad ako, sabi nila. That time kasi wala pang professional yung volleyball, di ba? Mga way back 2007, wala pa, 2006. Sabi nila na, wala kang pupuntahan sa volleyball kasi wala namang professional league dati. Which is true naman, wala naman talagang professional league. Sayang yung height mo. Lagi sinasabi gano'n, di ba? Pag nakakita ka ng matangkad, laging obvious na tanong, player ka ba? Parang laging gano'n Dahil laging niya tatanong sa akin, player ka ba? Ay, hindi pa, volleyball player. Ay, sayang. Laging pag matangkad sa sabi, sayang yung height mo, ganyan. Basketball ka, gano'n. Basketball kasi sayang height mo ganyan.
Tapos may one time, nag-start na ako mag-basketball. Nagustuhan ko siya. Tapos may nagsabi sa akin na player din sa amin dati. Sabi niya, dito ka, basketball ka, for sure. Kikita ka pa ng pera dyan, sabi sa akin. Paano mo nalagpasan yung takot na masaktan? Diba nasanay lang talaga na araw-araw may nag-aaya sa akin. Araw-araw niyayaya ko ng mga barkada ko sa amin. Tapos nagsimula sa 1-on-1, 2-on-2, 3-on-3 hanggang sa 5-on-5. Tapos may pustahan na. Ganyan. Isipin mo, pustahan, 5 piso, mag-aaway pa kami. Susuntukan pa kami niyan. Oo, kasi walang referee Suntukan talaga. Kasi pag sinabi mong foul, tapos sabihin nila wala namang foul, kahit obvious naman na tinulak ka or ganyan. Gulangan yun. Kasi ganun, gulangan So parang, sabi, sa 5 piso, mag-aaway pa kayo. Kulang pa yung 5 piso pang di ba? Pagpagamot, no? Oo, paggamot. So nasanay ako na ganun yung laro. So hanggang sa lumalaki na ako, nasanay na ako na nakipagbanggaan na ganyan. Pero, nag-start na akong payat talaga ako, payat. Payat ako ngayon, pero dati talagang buto talaga. As in talagang wala talaga. Sobrang payat ako dati. Kaya pag may mga malalaking player, pag tinatamaan ako, nauusog talaga ako. Kahit nasabihin na, lagi akong sinasabihan na, lampa pa nag-basketball. Ganun. May mga ganun. Pero paano training mo nung? Pag pag old school, sa probinsya kasi, wala kasing coach kasi sa probinsya. 2006-2007, wala pa hindi pa uso yung mga individual coach niyan eh. Kasi hindi pa masyadong social media, di ba? So, ang ginagawa, naglalagay ako ng weights dito sa paa. Dito. Tas yung bahay kasi namin, bundok kasi yun eh. Likod ng bahay namin, bundok yan. So, ang ginagawa ko, jogging ako niyan, paakyat. May kasamang dito, may weights. Tapos hindi semento yung daan namin, lubak-lubak yun. So talagang jogging talaga. Rocky pala yung training mo. Talaga, parang sabi, yun, gigising ka ng 5 a.m. May mga kasama kami basketball, ganyan. Tapos, pag pababalik, ganun pabalik. Tapos nun, maglalaro na ako nun, ako lang mag-isa sa umaga. Tapos maghihintay ka. Sa hapon naman, maghihintay kasi may mga naglalaro mga matatanda eh. Pag mga bata, bawal kami. So mag-aantay kami. Pag tapos na sila, tsaka lang kayo maglalaro. So tsaka lang ako maglalaro niyan. Kasama ko yung mga barkada ko, ganyan. Yun na yung training ko, yun lang. Walang nagtuturo, walang special na, yun lang. Yung kasi sinasabi nila na kailangan para lumakas yung katawan mo, lagi ka ng weights dito. Ganun lang dati. Tapos sumasali ka na sa mga matatanda. Tapos hanggang sa sumasali na ako. Sa mga liga. Ako na yung pinakabata ngayon. So 15, 16 ako. Ang sinasalihan ko na, yung mga senior, yung open. Babang open, di ba? Magagaling na yung mga player, di ba? Open. So tangkad na rin ako kahit paano eh. So doon na ako sumasali. Pero hindi pa ilan taong ka nito? Mga 15, 16 yan. So, pero hindi pa ako 15, 16, 17. Pero hindi pa ako ganun kagaling. Pero sumasali ako, laro ganyan. Rebound blocks. Rebound blocks, ganyan. Tapos, ang ginagawa ko, alam mo yung matangkad ko, di ba? Sasabihin sa'yo ng coach mo, diyan ka lang sa gitna, ganun ka lang. Nakaganon lang. Literal lang. May picture ako, nakaganon lang talaga. Literal, nakaganon lang talaga. So, yun na yung ginagawa ko. After mo mag-basketball, iti-training ka na. Nakipag-1-on-1 ka pa ulit sa kapatid mo pag gano'n? Hindi na, mas magaling na ako sa kanya. Kasi mas matangkad, kasi tumangkad ako sa kanya eh. Yung kuya ko kasi, nasa hanggang 5'6" lang siya eh. So, tumangkad na ako, nasa mga 5'11" na ako, type time na yun. Hindi mo man lang dinakdakan? Hindi pa ako dumadakdak nung dati. Di ba? Hindi pa. Talagang lang, rebound, depensa, yun lang. Ganun lang yung... So, umiwas na rin siya? Kasi hindi pa ako, yung basketball kasi dati, hindi pa organized ako talaga eh. Natuto lang ako. Nung na-recruit na ako sa private school. Saan to? Cagayan din, sa Pilgrim naman to. May nakakita sa akin coach na tatay-tatay ko na rin siya ngayon. Si Coach Arvin, siya yung talagang nagturo sa akin ng organized basketball. Pati sa warm-up, sa kung paano yung practice, na sistema, ganyan. Sa warm-up pa lang, yung mga world's greatest stretch, yung mga RDL stretch, yung mga ganun. Nag-soar yung, hindi ako makaupo sa CR. Nanibago yung katawan ko kasi nag-soar talaga siya. Sumakit na talagang first day pa lang yun Talagang sabi ko ayoko na mag-basketball. Kasi ganun pala kasakit sa katawan na yung organized basketball. Ganun pala. Tapos hanggang sabi ko, libre pag-aaral eh. Tapos private school siya. Sabi ko sayang naman. So bumabiyahe ako 1 oras palagi. Kasi hindi pa ako nakadorm eh. So ang ginagawa ko, nagtatrabaho muna ako. Pag weekend, tatrabaho ako sa amin. Anong trabaho mo? Sa ang mga naging trabaho ko, dati, nagbibenta akong banana Q. Baka kaming iiyak sa story mo po yan. Nagbibenta ako ng banana Q. Tapos, kasi uso yung dati, yung mga kahoy na rare na kahoy dati.
Okay. Yung mga nalalaglag sa... Pupunta kami, nagkakat kami, mga illegal loggers dati. Kasama ako sa mga ganyan. Tapos kikita ako ng 500. Okay. Kaso, bubuhatin mo yung kahoy. 10 kilometers, buhat-buhat mo na siya galing sa bundok ng kahoy. Ganun lang, ganun. Lipat-lipat lang. Hanggang sa kumita ako ng pera. Tapos, racket. Racket. Tapos pag linggo naman, minsan nag-ano kami. Yung meron kasing bansuhan tawag sa amin dun eh. Yung mga, alam mo yung mga ginagawang parang sa bahay, yung mga, di ba may bintana? Di ba nalagyan mo na ng kahoy yan, di ba? Yung mga ganun. Dati, nag-ano kami yan, nagpapakyaw kami. Kami yung nagka-cut. Tapos kami yung naglalagay sa 10-wheelers. Kami nag-arrange niyan. Tapos, pag wala yun, ang ginagawa namin, pag kulang naman, alam mo yung dati uso pa yung box ng mga kamatis, pero kahoy yun eh. Yung mga dinideliver. 75 centavos gumagawa kaming box. Yung mga box? 75 centavos yan. Pero kahoy pa yun eh. 75 centavos yan. Ganun ginagawa namin dati. Ginagawa namin dati. Yung kamay mo, dito, puro pasa yan. Kasi minsan, pagpukpok na tamaan yung kamay eh. So dito, sugat-sugat yan, ganyan. Ano pa? Tapos, pag yung 10-wheelers naman, sige mo, papakyawin namin yun ng 500 pesos pakyaw. Tapos, ilan kami? 10 kami. Pag natapos namin yun, hahatiin namin yung 500 sa 10 kami. So magkano lang yun? Kunti lang yun. So ganun yung trabaho ko dati. Tapos, mag-iipon ako ng pera yun. Yun yung pamasahe ko ngayon, papuntang Cagayan. 1 oras kasi yun eh. Sa Villanueva. Minsan ang ginagawa ko para makatipid, sasabit ako sa jeep. 1 oras? Oo, 1 oras yun. Dire-diretso biyahe. Ganun ang ginagawa ko dati. Para lang makapag-aral. Hanggang sa nabigyan ako ng dorm, doon na ako. Hanggang sa naturuan na ako ng organized basketball, ganyan. Tapos, may pagkain. Wala pa kang pagkain ng Cardel. Wala pa, Parang dorm lang. Dorm lang. Yung pagkain. Pahirapan din kasi minsan walang makain eh. Ang ginagawa lang namin, may tanim yung barkada ko sa likod ng dorm ng mga gulay. Sasabawan lang namin yun. Tapos yun yung pagkain namin. High school ka nito? High school, 4th year high school. 19 na. 19. Nung nag-start ka na organized basketball? Doon ako natutong mag-organize basketball talaga, 19. Tapos after that, paano nagsimula naman yung career mo dito sa Manila? After noon, diba, nag-college ako sa Pilgrim ako. Yung coach ko, nirecruit siya ng isang school sa city pa rin sa Cagayan. Pero ito, Ateneo de Cagayan siya. So, Xavier ang tawag. So, from there, 1 year ako doon. Tapos, nirecruit kami ngayon. Pinatry out kami ngayon sa Ateneo de Manila. Hindi ko alam kung ano yung Ateneo dati. Ang alam ko lang, maglalaro lang kami doon. Tapos, doon ngayon, nag-exam kami ngayon. Tapos, the following year, kinuha kami Team B. 2 kami. So, ako, John Paul. Yung kasama ko, Paul Jan. 2 kami. Same height kami. Baka kasi yung mag-egot. Sino nga palang kukunin natin? Si John Paul o si Paul Jan? Kunin mo na lang pareho. Papaglitan tayo ni Coach eh. 2 kami. Kinuha kami doon. So, napunta kami ngayon sa... Nag-exam ka din sa Ateneo? Entrance exam. Kamusta naman yung entrance exam? Ayun, probation. Isang taon, probation kami. Ginapang mo ba yung academics mo sa Ateneo? Hirap. Sobrang kasi yun na madalas hindi naman reklamo. Isa sa mga challenges of playing for Ateneo is that yung kailangan may maintain mo yung grade. Kasi may standard talaga sila. Pag transfer ka, ang maintenance mo is 1.9. After a year, 2.0 na. So kailangan mo maintain mo yun. Ang hirap nun. Pero, di ka naman mahihirapan kasi provided lahat ng school eh. Tutor. Tapos, yung mga kailangan mo sa school, mababait naman yung mga staff sa Ateneo. Pati yung mga teacher, mababait naman. Pag nahihirapan ka, pwede mo naman i-approach yung mga teacher. So, problema na lang talaga ng player. Kung hindi sila papasa. Kung wala ka talagang gagawin, hindi ka talaga papasa, di ba? Meron ka bang, ako gusto ko lang malaman kasi di ko natatanong minsan sa mga player kung sino yung paborito nilang teacher sa school. Meron ka bang paborito? Oo, madami akong paborito eh. Marami akong paborito. Actually, si Father Dakanay, sobrang strict yun. Yun talaga, iniiwasan talaga yun ng mga... Kasi, yun, pag pumasok ka sa class niya na naka-sleeveless, bawal. Naka-shorts, bawal. Naka-chinelas, bawal. Kailangan, ka talaga, full. Hanggang to, yan, normal. Pag nakita ka niya na everyday na yun. Everyday, kailangan mo dumaan sa harap ng class para makita namin lahat na nakapantalon ka, ganun siya. Tapos, si Ma'am Natividad, theology rin, theology teacher ko yun.
Tapos meron pa akong dalawa sa sa philosophy teacher ko, mga paborito ko rin. Mga paborito mo, philosophy, theology. Parang papunta na sa pagpapari yan po yan. Nag-cross ba? Oo nga, di ba? Nag-cross ba sa isip mo yung gano'n? Munti ka na magpare? Actually, dati, nung bata, kwento ko lang, nung bata pa ako, nilagay ako ng papa ko sa isang Baptist church na para siyang parang missionaryo? No, parang orphanage style siya. Okay. So doon ako nilagay ng papa ko kasi sobrang kulit ko kasi nung bata ako eh. So siguro mga 8-9 years old ata. Then hindi ako tumagal doon. Hanggang mga 6 months lang ako, di ko kaya eh. So bumait ka na? Hindi. Hindi ka bumait? Kasi talagang, talaga yun eh. Ang hirap. Pero yun, tinuturuan kami, pinapaaral na kami. Paano magbasa ng Bible. Tapos every night may Bible study, ganyan, lahat. Doon ako natuto paano magbasa ng Bible, ganyan. Pero after 6 months, sabi ko, di ko talaga kaya. Lumayas ako. Kasi iba yung style eh. Medyo, yung training nila doon, medyo army style eh, na may hierarchy. Parang hindi ako naniniwala kasi sa ganun eh, na syempre pag you believe in God, parang walang hierarchy. Parang yun yung paniniwala ko kasi dati. So parang hindi ako naniniwala. Umalis talaga ako, lumayas ako. Tapos yun, hindi ko kaya. Pero sorry, sa atin eh, balik tayo sa atin eh. Nagulat lang ako kasi theology saka philosophy. Halftime saglit. Kung hanap mo ay balyahan sa sports at action, nandito ang Sports Plus. Easy mag-sign up, siguradong legit ang thrill. Off-court, tuloy pa rin ang balyahan. Like, comment at subscribe to Balyahan with GB and RDO on Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, and Spotify. Makipagbalyahan na rin sa Balyahan with GB and RDO Facebook group. Nung nag-tryout ka sa Ateneo, nakita mo yung mga kasama, mga kalabang mo sa tryout na anong feeling mo, na panghinaan ka ba or? Hindi naman. Kasi para sa akin, parang sabi ko, once in a lifetime lang to, tapos in-explain sa akin yung Ateneo. Big school to, tapos pag nag-aral ka dito, matapos mo yung pag-aaral mo kahit di ka na makapaglaro, may pupuntahan ka talaga. So nung time na yun, ang nandun, si Raba Husseini, si Noy Baclao nandun pa. So syempre mga big names. So tryout kami, ganyan. Ang maalala ko lang talaga, nasapalpal ko si Rabat sa si Nonoy. Nasapalpal ko si Rabat sa si Nonoy. Actually maganda naman yung tryout ko. Pinasahan pa ako, ang naalala ko, pinasahan ako ni Jai. Tinitesting ako pinasahan niya ako na half court, tapos nadunk ko yung bola. Nung time na yun. So parang sabi ko, okay din yung hindi naman kami, sobrang winelcome kami kasi, kaya kami winelcome din siguro, kasi yung presidente ng Xavier dati, si Father Jet, the next year, siya yung presidente ng Ateneo. Si Father Jet Hillary. Oo. So tuwang-tuwa siya na napunta kami sa Ateneo. Kasi kilala din niya, kasi nanonood din siya ng basketball eh. Kung sa Cagayan pa. So nakilala din kami. Tuwang-tuwa siya. Ateneo. Tumalino ka dun. Oo, kahit pa paano. Kasi sa probinsya, hindi ako nag-aaral eh. Talagang basketball lang. Pag sinabing basketball ka lang. Kasi hindi mo naman iisipin na parang, sa totoo lang, inisip ko dati, after basta mag-college ako. After ko mag-college, pag ayoko na. Kung susundaluhin ako ng papa ko eh. Gusto mo rin kung sakali? Ayoko magsundalo. Gusto ko lang mag-basketball talaga. Masakit ka yun, tatamaan ka ng bala. No? Oo, mas masakit yun. Siko mo na lang. Siko na lang kasi hindi ka mamamasay. Pambansang siko na lang. Kaya ayoko talaga mag-ano. So nung nag-Ateneo ako, nahirapan ako at first syempre. Lalo na wala akong kaalam-alam sa lahat ng subject ko, puro basic. Basic English, basic Filipino, basic math. 3 lang yung subject ko first sem. Ganoon lang. Talagang, alam mo yung parang yung tinuturo sa'yo sa English, parang, hi, how are you? Parang mga ganun lang, basic talaga sa college. So, nahirap. Pero, daming tumulong sa akin. Mga classmate ko, tinulungan nila ako. Kasi iba din, mga Bisaya yung mga classmate ko eh. So, natulungan ako, ganyan. So, ang laking tulong. Kaya thankful din ako dun sa mga teacher na talagang tsinaga na hindi kami pinabayaan sa Ateneo talaga. Pati yung management ng Ateneo din. Like, meron ako isang teacher doon, si Doc Martin, pupunta pa ako sa office niya. Ako nagbubukas ng office niya.
para makahiram lang ako ng laptop niya para makagawa ako ng assignment project. Kasi wala akong laptop dati. Kasi pag college ka sa Ateneo, kailangan may laptop ka. Ganun dati. So, ang laking tulong talaga. Ganda ng community, kumbaga, pati yung ano. Kaya yung player talaga, sa player talaga ang problema pag talagang bumagsak ka na. Kasi halos lahat ng resources nandyan tutulungan ka talaga. Problema na lang talaga pag yung player, hindi talaga pumapasok. Kumbaga ikaw, probinsyano ka, na kaya mo nga No? Oo. Kasi may may mga role model ako Si Noy Baclao, si Uping Sumalinog, si Eman Monfort, diba? Sila yung mga role model ko. Sabi ko, Justin Chua, kaya nga nila, galing silang probinsya, diba? Paano pa kaya ako na pareho kami ng background? So, hindi lang naman ako yung galing probinsya. Dami, sobrang dami. Yung mga in-idolize mo ba, yung mga yan nakausap mo? O nakahalubilo mo? Oo, hanggang ngayon may group pa rin kami nila. Kuya Nonoy, nila Kuya Ping, meron kaming group. Kung kakausap pa rin kami daily, ganyan. Nagkakamustahan, ganyan. Pag lumalabas. Sila yung mga ninong ng anak ko, ganyan. Nagpapayo ba sila sa'yo? Oo, every naman. Pag after ng game, pag may napansin sila, like yung mga past struggles ko sa game, syempre personally din, may struggle din ako. Kaya nandyan sila. Anong comment nila nung nagkaroon kayo ng komosyon ni Glenn? Wala naman. Kasi normal lang naman kasi yun na sa game, di ba? Like, kaya din, alam naman kayo din. Minsan talaga kakasagutan kayo sa loob ng court, di ba? Tsaka, alam naman natin sa grupo natin, sa team natin, nagsasabi nga ni Coach Shot, parang, pag hindi nangyayari yung ganun, wala kang pakialam sa teammates. Di ba? Na parang hayaan mo lang siya. So, after naman nun, yung kay Glenn, sorry ako kay Glenn. Nag-sorry pa ako sa wife ni Glenn Pati yung wife ko, kinausap yung wife ni Glenn. So, wala naman, normal lang naman na ganun yung mga nangyari minsan. Siyempre, pareho kayo gusto nyo manalo. Siyempre, yung teammate mo concerned sa'yo. Parang ako minsan, nagkaroon ng point na nagbo-blackout na ako, wala na ako ibang naisip, kundi galit lang talaga. So, after nung mga nangyari na yun, in-address ko yung sarili ko. Tapos gumagawa ako ng paraan para hindi na ulit siya mangyari. Yun na maganda. Oo. Ano lang kasi yun parang na-hype kasi ng video. Oo. Siyempre, paglabas kasi ng sa mga social media, siyempre hindi naman alam ng tao kung ano talaga yung nangyayari. Madali kasi, yung lagi ko sinasabi, parang madali mag-judge. Pinakamahirap magtanong kung kamusta ka. Ganda. Oo nga, no? Madali mag-judge. Kurado, judge. Mahirap ding mag-judge. Oo, mahirap din mag-judge. Kasi mag-aaral yun na abogasya. Totoo. Corny, no? Ito, Team B ka nag-start, Ateneo. Team B, yes. Ano ang proseso doon? Parang pag Team B ka ba, parang waiting ka na umangat o pwedeng hindi ka angat ng Team B? Pwedeng hindi. Yes, waiting. Pwedeng hindi ka maangat. Depende. Kung recruit ka, kailangan mo muna mag-residency ng 1 year, automatic team ka the next year. So like ako, kailangan pa i-prove sarili mo, gano'n. Kailangan ko i-prove sarili ko. And then noong time na yun, wala silang ibang recruit So pag-graduate ni Rabat sa Kaninoy, ang next in line, ako, si Jumbo Escueta, na big man. Kami yung next in line. So kami dalawa yung na-line up. Pero ang ganda na ng nilalaro ko sa Ateneo nung Team B ako. Kasi wala namang ibang player, kami lang. Nung nasa Team A ka na, sino yung first 5 nyo? Nung nasa Team A, si Justin, wala pa si Greg nun So 2010, Justin Chua, Nico Salva, Kirk Long, Eric Salamat, Eman Monfort. Yun yung starting 5 na. Ikaw yung big man na pamalit. Bench na kami. So, yan yung unang champion mo din? Oo, 2010. Yun ang pinaka-sweet na championship ng Ateneo, yung 2010. Ba't? Kasi yun akala nila hindi na kami mag-champion Pag-graduate ni Raba, ni Jai, saka ni Nonoy, ang in-expect ng mga tao, humina kasi yung lineup So, wala na yung dominant big man, wala si Raba. Wala yung dominant presence mo sa depensa, si Nonoy. Wala yung point guard mo na magaling din. So, ang in-expect nila mag-champion. Nag-champion kami. Wala kaming individual awards pero champion kami. 3-peat yun. Wala nakakuha ng mga special award? Wala. Walang MVP, walang ganun. Wala. Gwenda finals MVP. Pero yun lang. Wala siya sa Mythical 5? Wala Tapos kalaban namin, ang lakas ng time na yun, malakas FEU, UST. Well, actually, halos lahat ng team malakas. Kami lang yung talagang underdog talaga. Sino ba nakalaban niyo sa finals that time?
FEU. Oh, sila ano pa yan? Baracael. Cervantes, Aldrich Ramos. Yan, sila Paul Sanga. Yan, sila lakas. Andun na rin si Baracael. Wala na, graduate na. Graduate na? Si Ramos andun pa. Si Cervantes, yan sila. Terence Romeo. Si Baroka. Wala na, graduate na. Si Terence, yun yung Terence na MVP Terence. Saka R. Garcia. Lakas yung lineup din. Hindi kasi yung experience nyo, kakagaling nyo lang sa champion. Parang nadadala nyo pa. Galing din kasi ng coach. Galing din ng coaching staff namin. Sila Coach Norman, Coach Andy, galing. Si Coach Norman ang umahok sa inyo, no? Coach Norman. Anong kasi mahirap matansya si Coach Norman pag nanonood ka lang eh. Ano bang klaseng coach si Coach Norman? Nagagalit ba siya? Pinapagalitan ba kayo? Oo naman. Nagagalit naman siya. Pero hindi siya yung hindi naman siya yung grabe magalit. Alam naman niya kung ano yung in-expect niya sa'yo, dapat yun na ibigay mo. Pag nag-expect siya ng sobra, tapos hindi mo yung nabibigay, hindi naman siya magalit. Kasi minsan, iba-iba kasi expectation ng coaches, di ba? Na parang in-expect niya na, kailangan taasan mo ganito. Paano ko yung player, ganito lang talaga kaya? Sagad na pala. Oo, di ba? Magaling naman si Coach Norman. Mahal siya. Mahal siya. Ano lang siya, ayaw lang niya nang hinahawakan yung puwet niya. Ano ba yan? Hindi kasi siguro may nagtatap, di ba? Hindi kasi sila Eric Salamat, sila sensitive. Pag sa mag-huddle kami, di ba? Lagi nilang ginagaling ng Coach Norman. Ayaw niya siya. Nagagalit. Hindi naman. Paano kasi may daliri? Ginaganon. Si Eric Salamat kasi, mahilig kasi Ang laki pa naman ng puwet ni Coach Norman. Ayaw Coach Norman ng gano'n. So parang kami tawa. Pero siya hindi sila galit. Tatawa lang din siya. Parang kulitan na lang yan. Kulitan lang. Ayun lang. Okay ako sa lahat, guys. Huwag nyo na ako sa puwet. Ito galing kay Coach Norman. Paano naman siya? Palabiro naman siya. Kasi sa Pinoy parang normal yan. Oo, di ba? Pero pag laking Amerika ka, parang medyo may pagka-deal yun. Oo. Siyempre pag Pinoy, pag sabi ng Pinoy, nakakanta lang, sige pa. May mga ganun pa Parang lokohan pa na ganun. Parang sa kanila, di sila sanay na ganun. Yung ginawa ni Marky, yung sa import. Di ba? Parang wala lang. Iba naman yung kay Marky, talagang sinundot niya eh. Grabe yung tagal. Kinulikot pa. Diba? Talagang. Kaya trending siya eh. Kasi tayo mga bata, mga Pinoy, nagsusundutan pa nga tayo ng puti. Diba? Ganun, no? Tatawanan lang. Bawian. Diba? Ikaw naman, pag nakatalikod siya next time. Ready ka. Pero naintindihan ko na. Sa puwet. Baka sensitive lang. Pero naman game naman sa mga gano'n, hindi naman siya nagalit. Ano lang siya talagang talaga. Payo kay Coach, galing kay Coach Norman. Meron ba mga tumarap? Actually, hindi naman kami masyado nag-uusap. Kasi minsan, di ba, English si Coach Norman eh. Nung time na unang taon ko, nahihirapan kasi ako mag-English. Naiintindihan ko siya, pero yung conversational, hindi ko kayang sumagot. Okay. So, kanyari, sasabihin siya, punta kay Coach Sandy. Coach Sands, tama ba yung sinabi ni Coach Norman, ganto ba? Ganto ba yung gagawin namin? Kasi si Coach Sandy talaga, siya yung first assistant eh. Siyempre, Tagalog. So, okay yun, walang problema. Hindi ako nahihirapan. So, ganun pala. Tapos nag-champion ulit kayo, no? Nag-champion kami. Nandun na si Greg, wala pa. Nandun na si Greg. The following year, nandun na si Greg. 2011, Greg, nandun na si Greg. FEU rin ulit kalaban namin sa finals. FEU din. Nandun pa rin sila. Wala na. Iba na yung first five nila. Tapos sumunod champion ulit. Kalaban namin. Yun yung pang 5-feet namin. Kalaban namin UST. Si Abdul. Saka sila Jeric Teng. Jerby Cruz. Wala na si Jerby Cruz. Wala na? Jeric Teng na yun. Saka si Aljun Mariano. Kevin Ferrer. Yan sila. Jeric Fortuna. Yan sila yung si Coach Pido yung coach nun eh. Sinabi mo yung first time mo sa Team A, yun yung sweetest para sa team dahil kala nila hindi kayo mananalo. Pero you as a player, ano yung para sa iyo yung sweetest championship dun sa 3 taon? Yung pinakauna kasi ginamit ako nung finals eh. Okay. Oo, game 1 gamit ako nung finals eh. Yun yung for me. Sino kabandayan mo nun? Si Ramos tsaka si Cervantes. Yun talaga yung finals na parang unexpected. Pero ready ako. Yung pinasok ako, ano pa yun? Back-to-back blocks ako nun eh. Sigawan mga tao. Tapos gulat sila nun kasi first quarter, lamang na kami 20. Tambak na. Tinambakan namin yung number 1 team sa league.
Sa UAAP dati. Nagulat din sila, na-stun sila lahat. Parang kami, sila Nico, sila Bacon, may picture pa sila Bacon, sila Sagnon, tinatap nila yung floor pag didepensa. Grabe, sobrang sweetest ng championship niya. Kasi talagang team talaga siya. Team talaga. Yun yung pangatlo sa 5 feet. Yun yung pangatlo, yung 3 feet. Parang yun pala yung pinaka-bridge, no? Para magkaroon ng 5 feet. Kasi kung hindi nag-champion yun, putol, Greg, tapos O baka walang momentum to carry yung... Diba? Okay, back to back, tapos talo, tapos back to back. Sabi yun. So yun yung parang for us pinakamahirap. Kahit yung training namin sa ibang bansa, kasi training kami sa ibang bansa every summer. Pamatay yung training namin. So, sa bansa? Sa Vegas kami training sa Abu Nasar. Yung training namin doon, talagang sasabihin mo talaga ba't ka pa nag-basketball player. Suka ka talaga, tapos mahihilo ka. Kailangan, wala ka ibang gagawin, kundi tulog. After ng practice, tulog. Twice a day yun eh. Twice a day yun. May weights pa. Dumaan din sa ganun. Ano na, TNT. Sa TNT. Grabe yun. Ito, Ateneo pa lang. Grabe yung training namin yun. Talagang 2 weeks straight yun na hard practice. Kasi alam namin, di kami ganun katalent. Kailangan talaga. Trabaho talaga. Sa mga drills, ano yung pinaka hindi mo gusto? Suicide. Suicide. Ang pinaka-ayaw ko talaga, suicide saka 17s, tapos may oras. Kasi kailangan mabit mo yung oras. Pag di mo nabit yung oras, ulit ka ulit. Nabibit mo? Nung kabataan pa ako, medyo bata-bata. Mga 21, 22 years old. Mga hanggang 25. Yung huling taon mo sa college, hindi na? Yung 17s di na. Kasi ang hirap. Kasi after mo mag-suicide ng 3 sunod, 17s ka. 17s na sideline to sideline, tatouch mo 17 times in 1 minute. After mo mag-3 suicides, pagod ka na. So, natatapos mo mga 1 minute, 1 second. Mga ganun. Ulit pa rin yun, no? Mga ganun. Halos umabot lang. Pag yung mga first 10, kaya pa eh. Pag mga 11, 12 na, ganun ka na lang. Kasi naka-3 suicide na kayo eh. Pagod talaga. Yung mga nagtitrain sa inyo doon, mga ibang lahi, mga Amerikano. Mga paano ang diferensya? Talagang strict doon kasi, nung nag-training kami, kada drills, isang coach. Kasi ang daming coach eh. Sila Coach Norman, wala silang ginagawa. May mga coach talaga doon. So, kunyari, 20 kami na players. Siguro yung coach nila, 15. So, di mo talaga madadaya. Kasi may mga coach na kabantay talaga. Bantay talaga. Tapos nakapagod. Kahit sa stretching, bantay sarado. Bantay stretching. Kasi mo, magdidribble kami ng bola, dribbling ha. Yung bola, walang hangin. Kulang sa hangin. Talagang kailangan mo talagang i-ganon. Tapos madulas. Pagod yun ha. Kailangan talaga. Tapos, dribble kami. May tali pa dito. Hihilahin, mag-dribble ka baseline to baseline. Ganun mag-training. Sobrang nakakapagod talaga. Kaya, kino-question ko yung sarili ko dati. Ba't ba ako nag-basketball player? Tas yung big man, bawal kami mag-layup. Kailangan either dunk or kahit matap mo lang yung ring, kailangan ganun. Kailangan hindi pwede yung parang layup lang, simple layup lang, hindi pwede. Kasi talagang... Kailangan todo talon lagi. Talaga. Pero, pag uwi mo ng, mapapansin mo, improve ka talaga. Sa 2 weeks na training, kasi twice a day, improve ka talaga. Pero nga lang, pati English mo may improve din. Ganun kasi walang ibang sabi mo, pag sinabi ng coach, minsan lang, naintindihan, sabi ng coach, do you understand me? Kahit di, matapos na. Ganun yes, coach. No, ganun ka lang. Yes, coach. Puro yes lang maririnig mo dun eh. Yun naman ang maganda kay Boss MVP, nagpapadala ng sa abroad, no? Pinapadala. Dito improve ka talaga. Hindi ka na ikaw lilipad. Sa kanya nagsimula kasi yun eh, kay Boss MVP. Alam ko kay Boss MVP nagsimula yun eh, yung pinapatrain yung mga... Pati San Bede, no? Sa kanya nagsimula. Laking tulong. Laking tulong sa mga players natin na ang training, ang isa sa mga nagtitrain sa'yo eh. Ang maganda pa doon, nakakasabay mo doon, yung mga player na magpapadraft. Sa NBA. Ang mga nakasabay namin doon kaya din. Jeremy Lin dati kasabay namin. Grabe mag-workout yun. Parang si Kawhi. Kawhi kasabay namin. Nakasabay nyo? Grabe rin mag-shooting. Hindi pa nag-NBA sila nun. Talaga? Ang naabutan ko na NBA player doon, si Rudy Gay. Naabutan ko pa si Rudy Gay. Tapos Corey Maggette, kasama namin mag-drills. Mga ganun. No? Daming mga Saka NBA. yung mga ibang nagpa-draft na hindi naman. Ines Kanter, naabutan din namin nung mga dati pa yun. Ano yun? Same kayo ng training area? Yes, same. Same kami training area. Nasabay kayong ginagawa. Ang maganda pa, minsan, deals. meron doon na nagpa-practice din na hindi nakapirma sa NBA na nagtatry pa rin na makapirma ulit. Na nagpa-practice ulit.
Dion Waiters. Pero mga kilala. Dion Waiters nakasama, nakalaro din namin. Mga nagpapadrop, nakalaban namin. Well, tamba kami syempre. Ang lalaki. Sige mo, 6'8", 6'7", tas guard yung laro. Point guard, no? Hirap din. Nagbunga naman, nag-champion. Champion naman kami. So, nag-Ateneo, yung last year mo sa Ateneo, champion pa ba? Hindi na. Champion din yun. Champion. Pero yun yung time na na-ACL ako. Okay. First injury mo ba yan sa career ko? Major injury mo? ACL ko. Ano yun? Patapos third quarter kalaban Adamson. Patapos na yung quarter. Doon ako na-injured. Nakatapa ako ng paa. Tapos, pop. Tapos nung bumalik ka, gumaling, saan ka naglaro? Padrop na ako. Padrop ka na? Oo, nagpadrop na ako. Yun na yung pero hindi pa totally healed yung tuhod ko. Nag-drafting, nakakatawa nun, ang drafting dati, akala ko may hirapan ako sa drafting. Pero ang drafting dati pala, hindi madali lang. Yung PBA, yung combine. Kasi yung combine ngayon, mahirap na eh. Okay. Kasi may lalaro ka, tapos may mga skills challenge. Dati, sa amin, bench press. Kailangan, kung anong kayang mabigat na mabuhat mo, bench press. Sukatin lang yung height mo. Tapos sukatin height mo. Tapos squats ka lang. Sukatin tapos, yung kamay mo, susukatin. Tapos kung ilang kaya mo push up, tapos pull up, tapos vertical, yun na yun, tapos na. Okay. Walang laro. Yun lang. Isang araw lang yung Kuya Del. Dati. Parang strength test lang. Tapos namamaga yung tuhod ko, ganyan. Yun lang. Wala lang. Pero wala. Kasi nga, totoo. Yun, isa sa mga panghihinaan ka ng loob coming in sa isang draft na may injury ka. Hindi ka healthy. Hirap talaga. Sino nagtulak sa'yo na pa-draft ka na? Actually, kaya ako nagpa-draft kasi ang ano talaga ng manager ko, si Boss Marvin, ang goal talaga namin is mag-PBA D-League. Kaya ako papadraft. Kasi kung wala magdadraft sa akin, magdi-D-League ako. Para anytime na magkukuha sa'yo, pirma ka na ng PBA. Yes. And in a timing, dinanap ako ng talk and text. Kasi ang coach ng talk and text nun, si Coach Dorman. Oo. So kinuha ako ng talk and text, dinanap nila ako. Second round, 5th overall. So kinuha nila ako. Nabot na pa yun eh. Maganda lang kasi umabot pa ako sa live interview. So ang dami nakakita. So tontuwa yung pamilya ko. Tontuwa sila. Tapos after nun, training ako sa Kuya Del. Yun pa yung kalakasan ng talk and text. Okay. Kuya Del, si Larry Fornacier, Kuya Jason, Jimmy Alapag, Kelly Williams, Ali Pic, Ryan Reyes. Lakas pa nila, sobrang lakas. Na-experience mo ba yung siko ni RDO sa practice? Hindi. Kasi nag-one-on-one lang kami. Nag-one-on-one kami. Everyday, nag-one-on-one sila palagi. Kasi hindi naman, pagdating sa makakasali lang ako sa practice. Pag scouting. Kasi scouting ako. Part ako ng scouting eh. Pero bago yun, one-on-one. Lagi ka one-on-one, ganyan. One-on-one ko sila, Sean Anthony, Kuya Del. Hanggang sa, dati ang one-on-one ko si Sean Anthony lang, kaming dalawa lang. Before and after practice. Hanggang sa nainganyo na sila, Kuya Del. Halos lahat na ng big man. Sali na kami, one-on-one lang kami, ganyan. Paano laro nyo ng one-on-one? Pag naka-score ka, sa'yo ulit ang bola. Okay. Halimbawa, 1 to 6, hanggang 6 points. Kada shoot 1 point. So hanggang nakakashoot ka, ikaw ang offense. Palit lang ng palit ng defense. So sa unang best nag-one-on-one kayo, sinong nanalo? Hindi ko na maalala. Nalala mo ba? Pero makaka-offense ka lang kapag nakastop ka. Okay. So kailangan makastop. Ito nakakastop lagi ito eh. Kasi mahaba ako eh. Pero nung kaka-one-on-one ko sa kanila, dahil ko natutunan. Kasi mo, at their peak, nakaka-one-on-one ko sila. Tapos ako paangat pa lang yung yung laro ko eh. Nakatulong, no? Nakatulong sa akin. Meron ka bang isang natutunan kay RDO? Pag observing mo lang sa kanya, pag ina-observe mo siya, ito, gagayain ko to. Yung niya, paano niya gamitin yung footwork niya. Para sa pagpaposte siya. Galing eh. Galing siya po. Tsaka yung mga shot fake. Ka talaga sa shot fake ni Kuya Del eh. Padadala ka ba sa fake? Oo, sa fake niya. Kasi pag nag-shot fake, kailan? Taas talaga bola eh. Tsaka siya yung, ang galing niya sa mga awkward na tira, na akala mo yung paa niya hindi nakaset, pero awkward tignan. Pero shoot niya, galing. Mahirap yun. Galing. Kaya ko walang nakakagawa nga daw. Tsaka siya yung parang unang big talaga na nakita ko na consistent talaga tumira sa labas. Okay. Kaya lagi nag-shooting na to eh. Pagkaraos ng shooting yan. Kaya nung napunta na ako sa Blackwater, yung mga natutunan ko sa kanila,
Doon ko naman ngayon in-apply. So from TNT na kinuha ka ng Blackwater. Kasi mo dati, tinuturuan pa ako nila Kuya Del. Tapos si Danny Sigel naman. Ang pinapagawa sa akin ni Danny Sigel, kailangan ko dumak na 10 beses. Isang kanan, 5. Tapos kaliwa, 5. Tapos, 2 kamay naman, 5. Everyday yun, pinapagawa sa akin ni Danny Sigel. So napunta na ako ngayon ng Blackwater. Lahat ng natutunan ko sa kanila, doon ko naman ngayon in-apply. Walang ibang big man doon. Walang ibang player. So nakakalaro talaga ako. So doon ngayon, paunti-unti, umangat yung pangalan ko. Basta na nakakalaban ko na sila Kuya Del. Si Kuya Del na yung bumabantay sa akin. Ganyan na ako, ganun na ako. Hanggang sa, sabi ko, ganda pala nung ganito na sa game na mismo, sa PBA na kami mismo naglalaban. Pero siyempre, talo kami kasi lakas nila. Malaking bagay yun na nakalaro siya nun kasi nag-improve siya eh. Na-experience niya rin na makalaro kami ng kalaban eh. Kumbaga, malaking bagay. 1-on-1 pa, no? Hanggang sa kinuha ka na ng NLEX, di ba? Oo, NLEX. Tapos TNT. Tapos naggilas ka pa. Oo, naggilas pa ako. Yun yung naggilas ako kasi nasuspended lahat. Yung nagkagulo? Oo, yung sa Australia. Oo, suntukan. Wala ibang player. Kasi kung hindi ka na namin, wala ibang player eh. Pero yun, laking tulong si Coach Cheng. Kinuha ako ni Coach Cheng sa Gilas. Tapos Asian kinuha niya rin Games. ako sa NLEX. Na-trade din ako sa NLEX. Asian Games yun, no? Asian Games. Nabungi pa ako ng Asian Games. Ito. Natamaan ka? Pag-dive ko sa bola, tumayib ako sa floor. Pag-save ko sa bola, pumalo yung mukha ko sa floor. Hindi sa wood. Sa semento. Kasi umislide ka na eh. Slide ko no. Basag to, 4 to. 4 yun. Naglalaro ako bungi eh. Dito. Sa PBA, naglalaro. Ang tagal ito bago naayos eh. So pagbalik ko, hindi maayos-ayos eh. So paglalaro ako, nakapustiso ako. Nakapustiso na. Minsan, muntik na malaglag. One time, tumama yung bola sa mukha ko. Mabuti, nakasara yung bibig ko. Pero na-feel ko, bumaba yung pustiso. Buti na lang kung hindi, ibang tawag sa'yo ng Ginebra fans. Grabe. Nalaglag, sabi ko dati. Ano kit nalaglag yun? Siguro ang bilis itong sumalo. Paano pag nalaglag sa tapakan? Dalawa na rebound, no? Bola tsaka yung isang ipin. Tapos meron pa, nung nag-champion kami, natanggal to eh. Natanggal yung isa dito, natanggal. Bakit? Sa bubble, di ba? Nabasagan ka rin dito? Ito, hanggang ngayon, Kuya Del. Nabasagan ako dito. Hanggang ngayon, di ko ito ma-feel. Ano to? Numb to. Nabasagan siya ng bungo dito. Dito. Sino? Paano nangyari? Nadaganan ako eh. Si Tautuwa yun eh. Nadaganan niya ako sa game. Pag-dive ko sa bola, pag-dive din niya. Nasa ilalim ako, on top siya. Pag-dive sa bola. Na-dive ba niya yung ulo ko? Na-sandwich. Oo, na-sandwich. Yung buong katawan niya dito talaga. Ang bigat pa naman ni mo. Pumalo to. Ano talaga. Lumalabas, dugo dito. Galing. Pero hanga ko dito, naglaro pa rin? Oo. Naglaro pa rin. Naglaro pa rin. Nagmas na ako. Mahirap yun, pwede kang mahilo doon. Oo. Actually, sabi ng doktor doon, dapat i-rest ko talaga. Pandemic yun eh. Pag lumabas ako ng bubble, di na ako makakabalik. Oo. Sabi ko, so nagmas ka na lang. Meron na kami nun. Semis yun eh. Ayoko naman nagmas ka na lang, no? Nagmas ako. Champion, no? Gumanda pa laro ko nung nagmas ako. Oo. May ganun eh, di ba? Yung sa Pistons. Si Hamilton. Hindi niya tinanggal yung mask. Hindi niya tinanggal. So nung nag-mask na ako, gumanda pa laro ko. Tapos worth it din yung ano. Pero magang-maga to. Kasi naglalaro ako, magang-maga to. Kasi dito, para kung may para may beke. Pero dito. In-x-ray yan, di ba? Nakita yung crack? May crack dito. Hanggang ngayon meron. May crack. Kasi hindi ko ito maramdaman hanggang ngayon eh. Numb to eh. Ito. Wala akong maramdaman. Siguro hindi na yung babalik eh. Kung bumalik man yun, matagal pa. Ang sinasabi lang ng doktor, pag lumubog to, kailangan ko na siya pa-opera. Hindi naman nalubog. Hindi naman. Hindi dapat kailangan mo talaga palagi pala mag-mask pag naglalaro ka. Hindi na nga eh. Hindi sasabi, pero hindi na. Ang kailangan ko lang, mag-mouth guard. Oo. Kasi, nakakami ka na dito sa sipin. Kasi ito kasi, di ba implant? Pag natamaan to, ang tendency, pati bungo, masasira. Oo. Dahil nakascrew na siya. Kasi nakascrew na siya eh. So pag natamaan ako ulit, crack to. Pati yung mismong buto na mismo. Pinagkakabitan. Ang implant pala, mas okay pag di ka na naglalaro. Pag di ka naglalaro. Or okay siya pag sa loob. Kasi sa akin, front eh. So minsan, ito mabilis matamaan eh. Ilang beses na ako tatamaan dito eh. Kaya si Efren Bata, pinabunot niya na lahat eh. Oo nga eh. Kasi problema din ni Ipin eh. Sabi niya, pinubos niya na lahat. Pinatamaan ba yun pag nag-billiard? Hindi, pag mintikan na rin yata malaglag yung pustiso niya, matitira siya, naiilang siya. So, pinabunot niya na ng lahat. Kaya wala siyang ipin. Diba? Kaya siguro naging Bata ang pangalan. Oo nga, no?
Hindi, dapat baby. Dapat pala Efren Baby Reyes. Kasi yung baby walang ipin eh. Galing pa rin. Minsan nakasama ko doon sa Davao Efren Batares. Galing. Ang kasikatang inaasam ng lahat ng atleta, yung kasikatan ni Efren. Sipin mo lahat ng billiards player. Bata, matanda, di ba? Kilala siya. Sila Heidelin. Sila Yulo. Di mo na makakalimutan yung pangalan ng mga yun. Etch na yan. Yes. Pero ikaw naman, nagilas ka na rin. Oo. Diba? Pag nag-retire to, sasama na to sa Gilas Legends. Ano ngayon? Hintay nga niya yung pangalan niya kanina nung binubuo mo yung lineup. Ba't wala? Pag 4, kunin mo si tapos sabi niya, pangalan ko na next. Big man. Ngayon ngayong pinaka parang lagi kami nag-uusap ng wife ko na dati pangarap ko lang maging PBA player. Ngayon, pag sinabing Poy Eram, diba, usually may ibang player, kunyari, Poy Eram, PBA player, hanggang dun lang. So ngayon, pag sinabing Poy Eram, PBA player, may kadugtong na. National player, Gilas. So yun yung parang sa akin, dun pa lang. Panalo na ako. Kasi pangarap ko yun eh. Bago tayo magtuloy ng mas matinding kwentuhan, quick shoutout muna! Nasa Balyahan pa rin kayo with GB and RDO powered by Sports Plus, the official gaming partner ng Philippine Olympic Committee. Kung nag-i-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kayong una sa matinding balyahan namin sa mga new episodes. Hindi lang ka, parang hindi ka lang napadaan sa PBA na parang naging part ka national team na. Champion ka, ganyan. Hindi mo akalain, no? Never. I would never imagine na talagang mag-aabot ako sa ganitong. Kasi kung nasan ako dati, bangko ako nung college. Tapos wala kami makain dati sa bahay. Hindi ako marunong mag-English. Hindi pa rin ako marunong ngayon, pero at least nag-improve na. Oo nga. Tapos ngayon, nag 4-time PBA champion. Tapos most hated PBA player pa. Ang kami mo achievements. So ano pinaka naging motivation mo talaga noon? Kaya pinush mo talaga yung basketball? Motivation. Yung pinaka talaga nagpursige ka kahit parang gusto mo nang umayaw. Yung kasi sitwasyon ng buhay mo, ganyan. Kasi madami kami magkakapatid, 11 kami. Tapos mahirap talaga yung buhay namin. So, dumating sa point na wala ka talaga kami makain. 11. Tapos aasa ka sa magulang. Yung aasa ka sa magulang mo, lalo na sa probinsya, hindi normal yun, aasa ka sa magulang. So ako talaga, gumawa ako ng paraan na hindi na ako kailangan buhayin ng magulang ko. Gumawa ako ng paraan na every time na iisipin nila ako, hindi nila ako iisipin. Kasi may sarili akong may sarili akong lakad. Kasi 11 kayo eh. Yes, Tapos matanda, ako yung pangatlo ko sa panganay. Tapos maliliit pa yung iba. Iba-iba ng asawa yung papa ko. So, kailangan ko talagang trabahuhin talaga yung sarili ko. Kailangan ko ipakita na hindi ako magiging pabigat sa bahay, pabigat. So yun yung ginawa ko. Talagang dumating sa point na kahit na hindi ako kumakain, hindi ako humingi ng pera. Gagawa ka diskarte mo? Diskarte talaga. Hanggat yung dati, ang motto ko dati, hanggat humihinga pa ako, may trabaho dyan kahit ano ko. Basta hindi lang masamang trabaho. Paano sa sapatos? Siyempre, mahirap yung sapatos. Yung sapatos sa probinsya talaga, yun talaga pinakamahirap. Yung dati size 13 yung pa ako. Mga 10 12 years old ako, grade 6 ata. Biggest size, mga 11, 10. 11 lang, 11, 10. Ganito. Susuot ako sa pasa, ganito yung pa ako. Naglalaro ako, ganyan pa ako. Tinatsaga ko yun. Sira-sira yung kuko ko, ganyan. Okay lang. Kasi basta makalaro ako. Kasi kaysa naman di ako makalaro. Tapos yung sapatos na binibili, sa mga yung mga palengke, yung mga palengke lang. Tapos nung may size 13 na, naging 15 naman pa mo. Naging 15 naman pa ako ngayon. So ngayon, mahirapan naman. Pero kaya din, sobrang, alam mo yung, di ba, sa Cagayan, naglalaro yung mga PBA player. Nadalaw. Dumadalaw, di ba? Out of town games. Sobrang galing yung coach ko. Dumidiskarte siya ng mga sapatos. May one time, nasuot ko yung sapatos si Sanitos. Yung end one ba yun? Sinuot ko yun. Tapos, kasya sa'yo. Sinuot ko yun. Nilaro ko yun, ginamit ko. Ang ginagawa lang namin, kasi ang practice namin, hindi naman kami sa wood Sa simento kami ko practice. So napupudpud yun. So napupudpud yun dito, di ba yung swelas, di ba? So ang ginagawa na, alam mo yung swelas na alpombra? Nilalagyan? Pag napudpud na yun, yun yung tinatapal. Para, kasi okay pa yung sapatos So yung tinatapal namin. Tatahiin yun. Nagamit kami ulit. So pag napudpud ulit yun, tanggal, lagay lang ulit. Ganun lang. Parang yung gulong ng truck, di ba ganyan ginagawa? Ganun lang.
Parang recap. Recap. Kasi wala kami, yung sapatos ko, sa ukay-ukay lang yung iba eh. Minsan sa iba, ukay-ukay, tsambahan pa. Yung original, matagal yun eh. Matagal. Sayang naman, bigay ng PBA player. Tapos years back, PBA na ako. Nakalaban ko na Sanitos. Kunento ko sa kanya. Kaya nalaman ko, Bisaya pala si Sanitos. Okay. Ano sabi? So, kunento ko sa kanya. Sabi ko, thank you sa sapatos mo. Kasi kung di dahil sa sapatos mo, hindi ako nakakapaglaro basketball. Ganun. Ang galing. Hanggang sa naging kabantayan mo pa. Naging kabantayan ko pa. Tapos nagsisi na siya, bakit niya pinag para sa'yo? Kasi sinusupalpal na siya eh. Pero ganda na storya. Sobrang, kaya ako ngayon, parang I always give back dun sa mga player. Like sa probinsya, kung may nangingi na sapatos, I always make sure na may nakatabi ako sapatos. Para magbibigyan ng sapatos. Ganda. Mga size 15, ganyan. Mga player sa college, like sa mga UAAP, mga NC, pag may nangingi sa akin coach na may lumapit, kailangan ko sapatos. Like si Coach Yuri, mga player niya, bibigyan ko sapatos, ganyan. Mga ganun. Galing. Ganda na istorya ni Boy. Nakakaiyak. Bakit tayong dalawang magiging iyakin dito eh? Tayo yata iyakin dito. Ganda na storya. Ngayon, kumusta yung mo? Maglalaro ka na? Ang goal ko is November 25. Ay, November 15. Baka naipalabas na to nun. November 15 kasi sa hometown ko. Kasi first ever ako makakapaglaro. Sa CDO. Yes. Lagi na napopostpone eh. So ngayon, sana talaga in front of your hometown. Oo nga. Sa kung bibigyan ako ng timing ni God. Sana umabot. Niya ako. Sinong kalaban yan sa CDO? Rain or Shine. Akala ko Inebra. Maganda kung Inebra. Wala Inebra, tapos natalo kami. Talo naman. Tambak kami. Sama ng laro eh. Tambak kami sa Inebra. Nakita ko nga. Gusto ko lang balikan yung moment. Ito yung na-injure ka nung finals. Yung natapilok. Yung grabing tapilok. Tapos ilang weeks ka nang naka-sideline ngayon since that. Months na. Months na rin. Finals yun eh. So, July. July ba yan? So, July yun. 4 months. Sana makabalik na. Sana this November. Ano yan? Mga last week ng July. Ganyan. Ako meron akong tanong kay Poy sa relationship niya with Coach Chot. Kasi talagang napapansin ko, pag ikaw nanonood ka sa TV o sa live, makikita mo siya. Talagang nandun pa rin siya sa game, kahit sa sideline. Talagang nandun din siya na nakikisigaw, ganyan, o kaya yung alam ko may isang moment yata na napagalitan ka ba ni Coach noon, ni Coach Chot, na parang may sinasabi ka din during the huddle. Parang meron ba kayong yung parang ang relationship nyo ba parang pareho tayo nasa team, ganyan, pero at this point ako na lang muna, hayaan mo, ganyan. May ganun bang moment? May mga time, lalo na pag sa huddle, tapos siyempre magdodraw siya ng play. Siyempre usually mga player, madaming suggestion eh. Glenn, ganito, Glenn, ganyan. Sabihin coach, teka lang, magalit siya parang ako muna. Normal lang naman kasi siyempre magdodraw, kailangan marinig, kailangan maintindihan ng player yung dodraw niya na play. Kung ano sasabihin niya. Pero pang sinabi, di kayo na lang mag-coach. Sabi ni Coach Josh. Kayo na lang mag-coach. Hindi may one time, gano'n. Yun yung Rain or Shine na game. Game 5 ata yun. Na talagang nagalit siya. Misunderstanding lang naman yun. Pero sabi niya, yan ang problema sa'yo. Hindi ka maturuan. Sabi sa akin. Hindi ka pwede magsabihan. Hindi ka pwede mapagsabihan. Sige, ikaw na mag-coach. Ganyan niya. Tapos yun na yung time na parang nag-blackout na ako na wala akong pakialam. Tapos after nun. Tapos nahimas-masang ka, no? Pero after pa ng game. After ng game, alis ako. Nag-ano ako ng trending yan. Nag-ano akong towel. Alis ako. Tapos, parang never namin na-address yun. Laro ako game 6. Okay naman. Tapos nung finals ulit. Nangyari ulit nung finals, di ba? Na parang reklamo ulit, ganyan. Away ulit, ganyan. Tapos hindi namin na-address. Pero binalik ka. Pero, ang tiwala ni coach sa akin, nag-aaway kami, di ba? Aaway kami, gabi yung tension namin. Pero yung tiwala niya sa akin, taas pa yung tiwala niya sa akin. Kasi ginagamit pa rin niya ako eh. Kasi ini-start pa rin niya ako. Di ba? Pag fourth quarter, kahit masama lang, balik pa rin niya ako. Talagang sabi ko, susuklian ko talaga yung tiwala sa akin. Na kahit na nagkakaroon kami ng friction, talaga kami, nagbabanggaan kami minsan,
Pero yun yung sinasabi niya, parang sabi niya, minsan normal lang yung ganun kasi gusto niya pareho manalo eh. Pero ang aking sa side ko lang, minsan, sumusobra kasi ako minsan. Hindi ko na napapansin na I'm not being parang helpful. Di ako naging helpful dun sa teammates ko kasi nakikita nila, lalo na yung mga bagong players na okay lang pala maging ganito kasi ginagawa to ni Kuya Poy. Hindi maganda yun. Di ba? Lalo na sa mga nanonood, sa mga batang players. Hindi maganda yung ganun. So, yun yung kailangan kong kontrolin ngayon. So, after nung nangyari nung game 5 nung finals din, inausap ako nung mga players, nag-meeting kami, ganyan. So, kung ano man yung pagdadaanan mo, rest assured, nandito kami. Diba? And then si Coach Shot, di man niya sabihin, alam mo paano siya mag-ano eh. Kasi isipin mo, gamitin ka pa rin niya. First 5 diba? First 5 ka, diba? First 5 ako nung game 6. Tapos 3 quick fouls ako agad. Akala ko di na ako makakabalik. Binalik niya ako nung 3rd tsaka 4th quarter. Ang ganda ng laro ko. Diba? So parang we never address it. Pero alam ko na kung paano siya, kung ano yung way niya para sabihin sa akin na may tiwala pa rin ako sa'yo. Kagaya last game sa Bigan, struggle si Ray. Diba? Ang Batak, talagang start pa lang, tapos first half. Pero nung huli, ginamit siya. Siya pa rin ang ginamit ni Coach. Kasi daming reason pwede niya, sa totoo lang, yung mga nangyari last season, pwede niya na ako i-trade eh. Right there and then pwede sabihin, hindi na tayo papagamitin. Pwede na. Or after the conference, kasi medyo mataas na yung high emotions na, tapos mataas na yung ang dami na issue. Marami pwede mangyari, ganyan. Pwede na ako i-trade after. Pwede na. Nagsasabi na ako sa wife ko, sabi ko, ready na tayo. Kasi dahil sa mga nangyayari, ganyan. Pero no, talagang nag-stick siya sa akin. Kasi injured ako ngayon. Hintayin ka namin. Diba? Talagang, tas tinulungan pa ako ng mga teammates ko, ng coaches ko. And siyempre, nag-apologize din ako siyempre. Kasi, and then, yun nga, hanggang ngayon, it's still a process na ayusin ko pa rin personal relations sa loob ko, ganyan. So, yun pa rin yung ginagawa ko. With the help of, siyempre, the people. And siyempre, si God din. So, yun talaga yung pinakamalaking bagay sa akin. Ang ganda. So, napanood mo pala yung time na yon na parang nagkasagutan sila ni Coach. Alam ko, nabati ko din sa ako, ang gandang laro ni Poy nung yung game 6 sa kasi parang siya yung nagpanalo nun eh. Kung nagpanalo nun eh. Yun yung sumisigaw yung free throw mo. Yung 20,000. So, laking, dito ko na-realize yung laking importansya ng tiwala kahit na may alitan. Na nabibigay. Kasi pag nabigay nga ng tiwala, talagang gagalingan mo eh. Pero yun talaga, sabi ko, after ng game 6 na yun, ikaw yung para sa akin, yung 4th quarter na yun, sabi ko, si Poy yung nagdala ng team para manalo. Secure ng panalo na yun. Maglaro ka ng game 7, tapos nasa loob ka ng court. Magandang na yun, achievement na yun. Yung makalaro ka sa game 7, tapos nasa loob ka ng mga final minutes. Saka pag kasi, ewan ko talaga, pag talaga mga playoffs na, pag mga semis, lalo na finals, high emotions talaga eh. Kasi syempre, andito ka na, ayaw mo naman matalo, di ba? So ganun talaga minsan. Minsan lang talaga, kailangan ko lang talaga parang i-navigate on a different lang talaga. Bibigyan ko si Poy ng fidget spinner. Magkano high emotions mo na. Paikutin mo lang gano'n sa bench. Para ibang emotion naman. Para medyo kalmado ka. Pero kaya ako kasi si Kadel, pag nahihirapan ako, si Kadel, like ko tinatawag si Kadel, paano to? Ganyan. Ano bang dapat yung gawin? Ganyan. Lagi yun. Actually, nag-improve na nga siya kumpara nung mga unang niya sa TNT. Lalo na nung panahon ni Coach Mark. Nababawasan na yung niya. Kumbaga yung temper. Kumbaga nag-i-improve siya. Yun naman ang maganda. Pag hindi bumibitaw sa iyo yung team, na iniwala sa iyo, talaga ikaw na din yung gagawa ng paraan para umayos eh. So anong balak mo hanggang kailan ka maglalaro? Kasay mo 49? 49? Hindi ko ayoko ng 49 kasi wala na akong time sa mga anak ko nun. So mga 41, 42? Hindi. Siguro kung hanggang 48. Si Kelly nga ngayon, 43 siguro na si Kelly. Hanggang 38, 39. Kung kaya pa. Kasi nag-usap kami ni kay Jason nung nakaraan. Papakaramdaman mo, sige. Sabi ni kay Jason, parang hanggat kaya mo pa, hanggat may gumukuha pa, laro ka pa. Kasi pag yung time dumating yung time na parang na wala na talaga, manghihinayang ka eh. Di ba? Sabi niya. So sabi ko, kasi dapat ang plano ko hanggang 37 lang eh. 2 more years, tas ayaw ko na, quits na. Pero nung sinabi niya yun, ako nag-reflect sa sarili ko. Sabi ko,
hanggat kaya pa ng katawan. Lalo na ngayon, healthy na, nag-weights naman ako, papakondisyon naman ako. So hanggat kaya pa, kasi may miss daw talaga ng katawan mo yung laro talaga. Tsaka yung mga anak mo, makikita ka, laro-laro ka pa. Lalo na ngayon, nakakaintindi. Yung mga anak ko, memorize na lahat ng player. Nakakaintindi na sila ng laro. Nakakaintindi na nila. Tsaka alam na nila yung panalo, tsaka talo. Tatanong sila palagi. Kita na sa mukha ni Daddy. Kung pag panalo sa tsaka pag yung may injury ako, pag tatayo ako, alam nila pag may injury ako eh. Kasi, doon ako tumayo eh. Pag tatayo, dahan-dahan. You have Awi again. Awi again. Alam na nila. So good news sa TNT fans and Tenebra fans. Dahil matagal pa nilang mapapanood si Poy Eram sa PBA. At natutuwa akong marinig ang story ni Poy. At pag narinig to ng Ginebra fans, ay iiyak sila. At sila ay lahat ay magigiyakin dahil nakaka-inspire yung journey. Siguro naman yung ibang Ginebra fans ma-appreciate na si Poy. Oo naman. Actually may iba naman talaga na hindi ko naman sasabihin lahat. Talagang may iba talaga na nag-message sa akin, Ginebra fan ako pero kamusta ka? Ganyan, nag-reach out talaga sila. Ganyan. Okay lang yan. Ganyan talaga yung ibang fan na naiintindihan ko naman yun. Basta wag lang talaga below the belt. Tama. So good luck sa'yo. Sana healthy kang makakalaro sa CDO this year. Sana. Para makabalik ka na sa iyong hometown. For sure maraming sisigaw at mag-cheer para sa iyo doon. Manunod yung kuya mo. Manunod ba kuya mo? Nandun ba? Wala. Wala na. Yung papa ko tsaka yung kuya ko this year. Okay. So, this year lang magkasunod. Pumanaw na sila. Pero I'm sure proud sila lalo na maglalaro ka sa hometown mo. Kasi doon nagsimula lahat eh. Yes. Congrats. Laro ka para sa kanila. Hinahis sana. By God's grace. Pagaling, palakas. Yes. Excited na kami mapanood ka ulit sa PBA. Salamat, Poy. Thank you. Salamat sa kwento mo. Ganda. Thank you po. Thank you sa pag-invite sa akin. Game over pero di dito nagtatapos ang balyahan. Para sa non-stop sports content na kaabang-abang, visit sportsplus.ph now. Like, comment at subscribe na rin para ikaw ang unang makaalam sa mga bagong episodes. Kita-kits! The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.